Pilot po natin ngayong June, kung tayo ay na-reading halimbawa ng June 15, ang covered po noon ay May 15 hanggang June 15. So, ibig sabihin, yung kainitan ng panahon, kumbaga yung naramdaman natin yung matinding init, ayun yung period na naitala po natin ngayong June. So, asahan natin na magkakaroon ng parang pagtaas doon sa konsumo, doon sa kilowatt hour consume na tinatawag sa period na ito. Kasi sabi ko nga, yun yung pinakamainit na panahon na naramdaman natin. Pangalawa po, dahil po sa event ng yellow alert saka red alert nung nakaraang Mayo, kung saan yun yung doon natin compute yung rate natin ngayong June dahil 1 month lang po tayo, ay nagkaroon ng pagtaas sa spot market or sa REFAM na tinatawag, kung saan doon natin kinuha yung power na or yung energy na nag-increase dahil sa matinding init ng panahon, tumaas yung konsumo rin ng ating mga consumers. Kaya ito po yung naging sanhi ng pagtaas ng generation rate natin na umabot sa 92 pesos, 92 centavos per kilowatt hour. At kasabay nito ay kaakibat nito yung pagtaas din ng konsumo, kaya medyo naramdaman yung pagtaas po ng electricity bill in peso po natin. So natanong din po natin si Engineer Rodrigo Corpuzan, no, kung paano po nila ipinapaliwanag dito po sa mga kababayan po natin, especially yung kanila mga consumers, yung taas sa singil po sa sa kuryente dahil yung iba talaga nagpo-post na po talaga sa kanilang mga social media accounts na bakit ganun po yung nangyari. Kahit tayo, no, dito po message po nila tayo na nagpapatulong bakit daw, para daw ma-explain kung bakit daw ganoon kataas yung kanilang babayaran ngayong buwan po ng Hunyo. So narito naman po yung pamamaraan kung paano po ipinapaliwanag at ginagawan po ng katugunan ng Sinpelco yung mga natatanggap po nilang reklamo hinggil sa usapin na ito. Hindi lang po sa generation charge ang concern, kundi yung konsumo mismo. At pag available yung account number or yung identification ng pinopost na bill, ay kino-compare or bine-verify natin doon sa historical consumption po taon-taon pag nakakaroon ng or sa panahon ng summer na posibleng umabot doon sa level ng konsumo. Ang pagkakaiba lang po ngayong buwan ay ngayon natin naapektuhan ay naramdaman yung epekto nung kakulangan ng supply ng kuryente nung buwan ng Mayo. Nung panahon, yung ilang araw na naramdaman natin yung manual load dropping or yung rotational brownout na tinatawag. Yung mga officially ay pinaparating sa ating mga sa email address at sa official Facebook page ay nasasagot po natin at naipapaliwanag yung mga dahilan. Pero yung kanya-kanyang post sa Facebook account na hindi namin ma-retrieve or hindi namin makita, ay pansamantala hindi namin mabi-verify. Maliban na lang kung official na idulog sa ating mga area offices at saka doon sa official email address sa Facebook page po ng Sinpelco. Alam po natin mga kabombo, kahit na nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan at pumasok na po yung panahon ng tag-ulan sa ating bansang Pilipinas, nakakaranas pa rin po talaga tayo ng mainit na panahon, lalong-lalo na, no? Dahil nga po sa epekto po ng El Nino phenomenon na maaari pa po nating maranasan hanggang sa first quarter po ng 2027. So, natanong natin kay Engineer Corpus, kasi kung ganito po yung nangyari sa loob po ng ilang mga buwan na nakakaranas po tayo ng mainit na panahon, na yun nga, nagtaas po yung konsumo po sa kuryente at yung pagtaas din po ng generation charge, posible ba na sa susunod pa pong mga buwan
magpapatupad ng taas pa po sa singil sa kuryente sa nasasakupan po ng Senpelco? Narito po yung bahagi ng kasagutan ni Engineer Rodrigo Corpus. Hindi naman po siguro ganun yung magiging epekto. Dahil sa init ng panahon, mataas pa rin yung konsumo natin. Pero in events na hindi na magkaroon ng yellow alert at saka red alert status sa ating supply, kung matatandaan po natin, ito yung nagkaroon tayo ng rotational brownout or yung manual load dropping dahil yung supply dahil may mga planta po na nagkaroon ng force outage o hindi naka-schedule na pag-maintain dahil sa nagkaroon siguro ng mga technical problem kaya nagkaroon sila ng hindi naka-schedule na pag-sasaayos. So ito yung dahilan kung bakit naging manipis at naging kulang yung supply ng kuryente nitong mga kalagitnaan ng Mayo. At yun yung naka-apekto at nagpataas po doon sa presyo ng kuryente na ginamit natin noong buwan ng Mayo na yun yung isinisingil po ngayon na ngayong buwan ng Hunyo. So kung hindi na po magkakaroon ng ganong senaryo, magiging stable po yung presyo sa spot market at asahan mo natin na instead na tataas ay bababa yung presyo ng kuryente sa mga susunod na buwan. At bilang hakbang po na kanilang ginagawa ngayong panahon po ng tag-ulan para po maiwasan yung anuman pong mga insidente na posibleng maitala, lalong-lalo na yung pamumutol po ng mga sanga along the kakalsadahan na maaari pong makaapekto dito po sa mga linya po ng kuryente ng mga ng Senpelco. Narito naman yung ginagawa po nilang pamaraan para maiwasan po yung ganitong klase po ng mga insidente at yung kanilang syempre preparasyon na para hindi po magkaroon ng problema later on, lalong-lalo na kapag may mga may mga bagyo na posibleng tumama po dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan, lalong-lalo na dahil ngayong buwan po ng Hulyo hanggang sa Disyembre, ito yung panahon na madalas may mga naitatala pong bagyo sa ating bansa. So narito pa yung ginagawang paghahanda ng Senpelco ngayong panahon po ng tag-ulan. Opo, yun nga po at kakibat ng transition period ng dry to rainy season ay nakakaranas tayo ng mga isolated thunderstorm. Kung minsan ito po ay may kasamang malakas na hangin at pagbugso ng ulan kaya kung minsan nakaka-apekto ito sa ating mga linya dahil may mga obstruction na dulot ng malakas na hangin at pag-ulan. Kung minsan dahil din sa pagkidlat ay nakakaranas tayo ng surge voltage kung saan ang ating mga protective device sa ating mga substation ay na-activate at pansamantala niyang papatayin yung supply ng kuryente para maiwasan na makasira sa mga appliances natin sa ating mga kabahayan. So, sa mga panahong ito ay ugalihin po natin na maghugot ng... Oras po natin mga kabombo ay 45 minuto, makalipas po ang alas 9 po ng umaga. Yan po yung mga paalala at yung pagpapaliwanag po ng Senpelco regarding dito po sa usapin ng pagtaas po ng singil sa kuryente o yung electric bill ngayong buwan po ng Hunyo sa kanilang mga